Magandang umaga po. Ito po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Pumanaw ang Taiwanese actress na si Barbie Su bituin ang tanyag na drama ng Meteor Garden sa edad na 48. Taipei, Taiwan. Pumanaw si Barbie Su sa isang Taiwanese actress na gumanap sa tanyag na TV drama na Meteor Garden na mismong umikot sa Asia matapos makakuha ng pneumonia na dulot ng trangkaso. Siya ay 48 taong gulang. Mas kilala si Su bilang Da-S, nangungulugang Big S. Nahuwaan siya ng trangkaso nang siya ay bumisita sa Japan kasama ang kanyang pamilya sa panahon ng Lunar New Year. Ayon sa kanyang nakababatang kapatid na si Jisoo, na isa ring tanyag na host sa TV, sinabi ni Jisoo na ang pneumonia ay komplikasyon ng trangkaso. Nagpapasalamat ako na sa buhay na ito, naging kapatid ko siya. Nag-aalaga sa isa't isa at nagiging kasama. Magpakailanman akong magpapasalamat sa kanya at mamimiss ko siya. Sinabi ni Jisoo sa isang pahayag noong Lunes nang hindi tinutukoy kung saan at kailan pumanaw ang kanyang kapatid. Ang balita tungkol sa biglaang pagkamatay ni Barbie Su ay nagulat sa mga manonood sa Taiwan at China, kung saan marami ang nanonood ng kanyang mga palabas mula sa kanyang maagang karera. Sa China, ang balita tungkol sa kanyang pagkamatay ay naging trending sa social media platform ng Weibo. Parang may isang taong sobrang pamilya sa iyo na bilang nawala, isinulat ng isang gumagamit ng Weibo. Hindi ito kapakinapanimawala. Ang kanyang 2 anak, kawawang mga bata, naway magpahinga siya sa kapayapaan. Pumasok si Su sa industriya nang siya ay teenager pa. Nang bumuo siya ng isang pop music group sa tinatawag na SOS kasama ang kanyang kapatid na si Jisoo, nakilala bilang Shaw West o Small S. Ang dalawa ay lumipat sa pag-host ng TV show at nakakuha ng maraming batang tagahanga. Noong 2001, ipinakilala ng Meteor Garden ang pangalan ni Barbie Su sa maraming tahanan sa Asia. Gumanap siya sa pangunahing papel na babae sa romance drama na kasama rin ng boy band na F4. Matapos makamit ang malawak na kasikatan, patuloy siyang umunlad sa kanyang karera sa entertainment sa pamamagitan ng iba pang mga TV drama, pelikula at talk show. Sa mga nakaraang taon, ang kanyang personal na buhay ay naging balita rin, lalo na ang kanyang mataas na profile na diborsyo mula sa negosyanteng Chino na si Wang Xiaofei. Ang kanilang hidwaan, ang kanilang mainit na palitan sa social media matapos ang kanilang diborsyo noong 2021. At ang kanilang mga legal na laban ay madalas na naging mga headline. Siya ay nag-asawa muli kay Koo Jun-yup, na kilala rin bilang DJ Koo. Si Su ay may malasakit sa pagtatanggol sa mga karapatan ng mga hayop at nakikipagtulungan sa mga grupo tulad ng PETA. Si Barbie ay isa sa mga unang pinakamalaking bituin na nagbigay suporta sa PETA ayon sa pahayag ng Senior Vice President Organization, si Jason Baker. Siya ay nagsalita na maraming beses para sa mga hayop. Direkta niyang hinimok ang mga brand na itigil ang pagbebenta ng balahibo. Si Su ay iniwan ng kanyang asawa na si Koo at 2 anak na kanyang kasama kay Wang. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo. Yan po mga balita galing Pilisan. Maraming salamat po. Mga problema nyo, mga pagsubok sa ating buhay, malulutas kapag nag-uusap. Nag-aalok ang Korean Embassy ng 18 graduate degree scholarship slot sa mga Pilipino. Ang Global Korea Scholarship ay isang programa na tumutulong sa mga international na mag-aaral na ituloy ang mas mataas na edukasyon at mga pagkakataong pang-akademiko sa mga institusyon sa Korean. Simula noong February 5 hanggang Marso 1, tatanggap ang Korean Embassy ng mga application para sa graduate degree para sa track ng embahada. Ang programang inaalok ay sumaklaw sa 1 taon na Korean language program at 2 taon na isang master degree program, 3 taon na isang doctoral program o 6 na buwan hanggang 1 taon na pananaliksik. Ang scholarship ay magbibigay ng tuition fee na grantee, Korean language training fee, round-trip airfare at buwan ng allowance. Hihilingin sa mga interesadong aplikante na magsumite ng mga original na dokumento, kabilang isang detalyadong sulat ng rekomendasyon at isang opisyal na sertipiko ng pagtatapos ng bachelor degree.
tulad ng nakasaad sa application form at 3 nakapotocopy na set. Ang mga mag-aaral na umaasa makapagtapos bago sa Hulyo 31, 2025 ay maaari ding mag-apply kasama ng isang sertipiko na inaasahang pagtatapos bilang kapalit ng isang sertipiko ng pagtatapos. Ang mga dokumento ay dapat nakaprint sa A4 na papel habang ang mga isinumiting personal na pahayag at mga plano sa pag-aaral ay limitado sa 1,000 na salita. Ang mga pagsusumite ay dapat na may label na GKS application, ang mga pangalan ng aplikante at maaaring ipadala sa pamamagitan ng courier o iDrop sa Korean Embassy. Ang karagdagang mga alintuntunan ay maaaring ma-access sa pamamagitan ng website ng Korean Embassy. At yan po ang huling balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Hello po! Subukan at tikman ang homemade Nuttix Peanuts. Tiyak na masasarapan kayo sa iba't ibang flavor na meron ito. Garlic at spicy na may balat at walang balat. Sa halaga 1,000 yen at mula ito sa Yamanashi Ken. I-message lamang ang mag-usap tayo by Vicky Osawa. Order now! Chika Talk for today. Nakilala ni Sandara Park si Alden Richards nang siya ay bumisita sa set. Nakakuha ng bisita si Sandara Park mula kay Alden Richards. Sa Instagram, ibinahagi ng K-pop icon ang ilang araw kasama ang Asian multimedia star sa set ng nalalapit na K-pop survival show na Be the Next 9 Dreamers, kung saan si Sandara ang isa sa mga host. Salamat sa pagbisita sa amin sa set, Alden. Isinulat ni Sandara, masaya akong nakilala ka. Bumalik si Sandara sa Pilipinas para sa survival show na inihahandog ng MLD Entertainment PH. Pagdating niya, agad na tinangkilik ng pambansang krung-krung ang kanyang paboritong pagkain Pilipino, ang tocino. Ang singer ng kanyang mga kasamang miyembro ng 2-in-1 na sina CL, Park Boom at Minzy ay nag-perform sa 2 gabing konsyerto sa Manila noong December 2024. Ito ay bahagi ng kanilang Welcome Back Reunion Tour. At siya ng ating Chika Talk for today.